Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, April 10, 2026. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe at i-hit ang notification bell ng ating update para sa next update ay mabilis ko po kayong mano-notify. Sa pinaka-latest na update po natin, patuloy pong kumikilos at mas lumalakas po ngayon ang banta ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyo na ito ay banta po ng Super Typhoon. Ito po ay tatawaging Bagyong Kaloy o Super Typhoon Kaloy kapag nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po, no, ipapakita ko muna sa inyo yung ating tinatawag na panibagong tropical cyclone threat potential at kung kailan ito direktang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron pa rin tayong dalawang mapa dito, week 1 at sa week 2. Kung makikita ho ninyo sa week 1 natin, April 9 hanggang sa 15, kahapon pa ito nagsimula, direkta itong papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kita nyo naman, nasa red alert na siya, pulang-pula na. Sa week 2 naman natin, April 16 hanggang sa 22, yan po yung ating babantayan, no? Yung mga petsa na yan, ito ay nasa loob na ng ating bansa. Bagamat kung makikita ho ninyo, wala siyang landfall scenario o direktang paglandfall sa ating landmass, pero nasa loob siya ng PAR. Pag isang super typhoon po ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kahit po wala itong direktang landfall, yung trap o radius ng kanyang hangin, lawak ng kanyang hangin ay makakaapekto po sa malaking bahagi po ng ating bansa. So yon ang ating minomonitor at dapat pong paghandaan. Sa pinaka-latest po na update mga kaibigan, ang ridge of high pressure area ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa at ang localized thunderstorms. So ito ang senaryo natin ngayon. Kapag ka nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong malakas na bagyo na ito, may chance na ihipin ito, no, or hipan pababa ng ridge of high pressure area o high pressure area ang bagyong ito. So ang mangyayari nito kapag hinipan siya pababa ng high pressure na hangin, malakas na hangin, may chance na lumapit pa ito sa ating landmass, which is dapat po hindi mangyari yon. Yung pangalawang senaryo naman natin, dahil nga po ito ay nasa super typhoon category, siya ang magiging pangunahing weather system natin. Hahatakin at talagang sasama sa circulation ng hangin itong high pressure area o ridge of high pressure area dyan sa bagyo na yan. Ibig sabihin, magkakaroon ng combination. So, mawawala yung hangin na iipababa at iikot lamang yung hangin na sasama dito sa super typhoon. Yun po yung pangalawang senaryo. Pero tulad na aking sinasabi, super typhoon po ito, nasa category 5 ito. Pag super typhoon, merong lakas ng hangin na umaabot po sa 200 to 240 kilometers per hour na lakas ng hangin at yung pinaka-max is kayang umabot po sa 300 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Kasi nasa tag-init pa naman tayo ngayon, so yung malalakas na bagyo, yan po hindi naman sobrang talagang direktang tatama. Mga lumilihis lamang yan. So kasi kapag nasa habagat season tayo, yung habagat hinihigop yung bagyo, no, para direktang tumatama dyan sa Eastern Visayas, North Luzon, tulad nito, lumilihis lamang, no, parang iniiwasan po ng bagyo yung tumama sa ating kalupaan. At huwag din tayong umasa sa Sierra Madre, kahit yung parte ng North Luzon, extreme Northern Luzon, huwag tayong umasa. Sa Diyos tayo umasa, no, dahil ano lamang likha niya yung Sierra Madre na yan na siya nagpoprotekta po diyan sa may bandang North Luzon. So eto po mga kaibigan ko, sa ating latest din na update, yung bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa ngayon ganap pa rin itong tropical depression. Pero paglipas po ng ilang mga oras, ito ay i-consider na natin bilang isang tropical storm, severe tropical storm. Mabilisan yung paglakas niya dahil mabilis po yung circulation ng hangin. Sa ngayon, tinataglay po nitong hangin na umaabot pa lamang sa 55 kilometers per hour. May pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Yung pagkilos niya, tinatawag natin na stationary or almost stationary. Ibig sabihin nito,
halos hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto pero umiikot ng malakas yung hangin. So ang nangyayari dito parang merong pong pag-iipon ng lakas yung bagyo bago po lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nga doon sa ating tropical cyclone threat potential, kung makikita nyo, sobrang nakared talaga yan. Kaya pagpasok sa ating par ng bagyo, ganap ng super typhoon. So malakas na po agad, no? Kasi nasa malayo pa lang siya, malakas na talaga eh. Kung makikita nyo, meron na siyang tinatawag na forecast sa track, no? May track na siya, yung area of probability niya, lumabas na ho. So may mga paghahanda tayo na dapat gawin dito. Pero unahin muna natin yung mga lugar, no, kasi marami ho talaga nagtatanong sa atin ngayon kung ano-ano at saan yung mga lugar na maapektuhan po ng bagyong ito kapag nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So paglilinaw lamang, no? Ito po, paglilinaw lamang, hindi ito maglalandfall sa ating landmass pero yung hangin niya makakaapekto. Unahin natin sa Eastern Mindanao, sa probinsya ng Davao Region. Possible na maapektuhan ng trap extension ng hangin was na lumapit po sa par etong bagyo ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao Occidental. Traffic extension ng hangin ang inaasang makakapekto sa lugar na yan. Sa mga lugar na yan, no? Sa parte naman po ng Eastern Visayas, ito po, no? Ito kasi pataas kasi yan. Eastern Visayas, mga probinsya, diyan sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Mag-ingat sa banta ng trap extension ng hangin ng super typhoon. Ipag-pray natin na huwag dumikit sa ating landmass dahil mas matinding impact nito. Sa may parte naman po ng North Luzon, eto po, dito po yung pinakahuling destination ng bagyo bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Ilocos Region, dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa may Pangasinan. Sa may Cagayan naman, maghanda rin ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at ang area po ng Batanes. Sa may Cordillera naman, ang Abra, Payao, Benguet, Ifugao, Kalinga, at dyan po sa parte po ng Mountain Province. Yung mga lugar na yan, lalo na sa mga low-lying areas, mag-ingat po sa banta ng mga biglaang mga pagbabaha. Tulad ngayon, wala tayong maayos na drainage, no? Ang sinasabi ng iba, nako, hindi naman yan babaha kasi tuyong-tuyo nga lupa. Sisip-sipin lang daw. Alam nyo, wag niyong baliwalain at wag nating walang bahala lang yung paparating na bagyo. Kaya nga po, merong mga forecast report tulad nito para po magbigay babala sa atin, no? Yung iba, sige kung ayaw makinig, wala pong problema. Hindi po natin pinipilit. Pero sinasabi ko sa inyo, once na lumapit na ang bagyo pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, huwag tayong magsisisi. Ngayon, kinakailangan natin mag-asikaso, i-check ang mga bahay, baka mamaya walang tibay ang bubong, ang haligay, ang pundasyon, mga gamit na importante, pagkain, mag-stock, importante po yan. Dapat po sa atin magmula ang paghahanda, hindi sa mga kakilala natin, mga kamag-anak o kung sino-sino man. Pangunahan na po natin para din po sa safety ng ating pamilya. So ulitin ko ha, wala pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyo, pero sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, nandyan yung peak ng pagpasok po ng super typhoon. Pangatlong bagyo, nasa super typhoon agad, tatawagin pong super typhoon Kaloy. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. God bless po.